Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ahoy! Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. So last week po, ang topic ng ating radio show ay Anchored in Values, the Gold Foundation's commitment to tenacity, integrity, and excellence. At nakasama po natin si Mr. Bien Galapon, ang Head of Programs ng Gold Foundation. At through him nga po natutunan natin kung gaano kalakas yung impluensya ni Amosup founder Captain Gregorio Oca sa mga programa at inisyatibo ng Gold Foundation. Ngayong araw ay isang napapanahon at interesting topic na naman po ang pag-uusapan natin. The power of social media to seafarers or for seafarers. Kasama naman natin ngayon ang isang batikang maritime professional at educator. He holds a master's degree and a doctorate in maritime management. Siya ay isa rin pong dating seafarer and is currently a professor at John B. Lacson Foundation Maritime University where he trains and mentors future maritime professionals. Siya rin po, syempre, ang founder ng Marino PH Facebook page, ang pinakamalaking maritime digital community sa Pilipinas with over 1.8 million followers. Of course, let's all welcome Dr. Rino B. Bolivar. Welcome to Alagang Amosup, Dr. Rino. Hi, Ma'am Camille. Good afternoon. Nice for inviting me here. And thank you for inviting Marino PH and of course me to visit your program today. Mm-hmm. So magandang hapon. Ayan, alam ko po, kilala kayo ng mga seafarers natin. Medyo. Lagi po nagte-trending yung mga post ninyo sa Marino PH. Yes, ma'am. We have a lot of posts everyday news, event trends regarding about maritime. So ngayon po ang Marino PH Facebook page ay merong more than 1.8 million followers and I know it's still growing kasi parang just 2 years ago, parang 1.5 million lang kayo or is that a year ago? And tuloy-tuloy po yung paglaki ng community ninyo. Yes, so paano po nagsimula itong Marino PH? Ikwento niyo po sa amin kung paano kayo nagsimula at kailan po, anong year po kayo nag-start? Okay. To have a small context background about Marino PH, Marino PH, I think perhaps around June, probably 2016 tama. My mother company, Mardo Navigation, employed me as branch manager there in Iloilo. So my main job there is really about day-to-day operations of branch office as well as recruitment. So in recruitment, so we really need to find and source applicants outside the office or in the Region 6. Then during that time, ang hirap kasi you need to go outside the review centers, schools, manning agencies, and even marina there. Or even Amosup, may Amosup yung Iloilo. So during that time, social media, especially Facebook, started to dominate online. Ako naman naisip ko yun ba? Kasi I'm very fan of ISO 9001 2015 because Marino Navigation really established on that kind of aspect. ISO sila ba? Sabi ko. Pagstudian ko kaya itong Facebook na to, ito. Sabi ko in the next 5 years,
dapat ganito na siya kataas. At nangyari talaga ba? So, even Marino PH, dinaan ko yan sa mga strategic planning, mga gap analysis, SWOT analysis. Yan, yung mga strategy, how to attract yung mga targeted talaga siya, Ma'am Camille. Like for example, this month, I will be targeting students. So, yung posting ko, puro students. Next month about wives. Kaya kailangan ko maghanap ng, kasi hindi lang seaman ba, kasi Na content. yung maritime industry is not only about seafarers, may Of course. families din, students, and those who working in land-based, Shore-based. shore-based, tama. So we posted different kinds of posting, hindi lang recruitment, dinagdagan ko na. So ayun, ma'am, dumami na siya ng dumami. Hanggang 2019, ayun, na-meet ko yung expectation na yun doon sa plano na yun na pinakamataas. Not only in the Philippines, but actually last year, naunahan namin yung malaking page sa India. Wow. So kami na ngayon yung Okay. mataas sa maritime. Page, maritime Yeah. centric na page yung mga So was it solely your idea, or were you working with a team, or initially ikaw lang talaga yung nag-establish nung page? Actually, 3 kami, pero ako talaga nag-start. Then even sa pangalan, yan lang talaga yung pangalan na naisip ko. Hanggang nakita ko yung ibang mga admin, sina Dr. Rapita, which is dito rin siya ngayon, tapos sina Escamos, mga classmates ko, at ibang mga admins, nagtulong-tulong kami din. Habang sila, kumakalat sila sa ibang mundo kasi mga seaman sila ba. So ayan, nagko-contribute kami everyday ng mga posting. And even, meron kami mga admins from academies, schools, universities, na nagko-contribute everyday ng mga posting, infographics, lahat. Galing galing ng naging trajectory nung page. Yes, ma'am. So nag-start nag-start kayo dun sa targeted na content, no? And then nag-snowball na. Correct. And ngayon, ginagamit na rin siyang credible source of news. Totoo. Maritime news, especially mga real-time na nangyayari on board. Kasi napansin ko, pag kuwari, yung mga attack sa Red Sea, developing story pa lang sa ibang mga mainstream news outlet. Sa Marino PH, talagang blow by blow, you know what's happening on board. So, paano niyo po na-establish yung ganitong, trust with the seafarers on board? Talaga po bang nag-PPM sila sa inyo? How do you entertain them? How do you build rapport with them? Na naging ganun na po yung relationship, na may tiwala talaga sila sa Marino PH to share their stories. Actually, nagulat din kami sa mga ganyan. Every day, ma'am, we receive, I think, 200 to 500 inbox or DMs Wow. from our, So, Okay. maliban, dyan usually, safety-related issues, legal-related issues, accidents, incidents, or even the families, the wives, maraming PM dyan sa amin. So, hindi rin namin alam bakit sa amin napupunta yung mga ganong mga inquiries. And I'm very thankful and grateful on that. Siguro kasi consistent yung Marino page everyday. Siguro doon siya na-establish, consistent siya, at everyday kami nagpo-post ng ganun. At medyo hindi kami takot mag-post. Yes. Hindi kayo regulated. And siguro dahil alam din nila na dati kayong seafarer, Opo. kaya komportable, kumbaga palagay yung loob nila na nakakaintindi to kung ano yung nararanasan namin. And ganun nga yung nangyayari, kasi whenever they send you something or when they post something that catches your attention, kinokonekta nyo sila, binibridge nyo sila sa mga tamang authorities, hindi Correct, ba? correct, ma'am. Like sometimes meron na tayong ganyan na may AMOSUP member na medyo may hinaing. Kinonect nyo sa amin and we straightened out their concern. So ang ganda ng ganong dynamics, Yes, ma'am. na you bridge them. Correct. So actually, one of our inspiration really is to have a bridge to make this platform as an avenue for news, events, updates, statutory and regulatory updates from the government, from the MW, Marina, OWA, or even mga programs and services ni AMOSOP, or even mga nangyayari doon sa IMO, ILO. So we try to amplify those news information para sa mga seaman. Kasi mas okay kasi pag na-summarize na namin, pag
pag himay-himay na namin, then i-post na lang into infographics, ayan na iintindihan. Yes, exactly. And you speak the seafarers language. Correct. Hindi po ba? Yung messaging, kasi say for example, tama po ba nag-attend kayo sa IMO MEPC? Hindi, ma'am. Actually, good news, Marino PH is one of the accredited now media partner of IMO. Yes. So, hindi ako natuloy doon kasi nag-Singapore kami, tapos kailangan na yung passport, kailangan ng visa. So, parang alanganin. 12 kasi yun eh. This 11 to 15. So, alanganin. Pero nice kasi accredited na kami ng IMO. Then, every day we receive news. So you have access Yeah. to the information. Then, ayun, invited na kayo palagi, ma'am, sa mga events nila. Yung mga ganyan po na nakakatuwa at nakakabilib na At na-interview na rin ako ng IMO doon sa Singapore, which will be published ngayong June. and even not just IMO, may mga important key maritime events na of course nandun yung partnership ng government, ng ship owners and seafarers organizations, and you are usually, Marino PH is usually a media partner. Correct. Yeah, even in Singapore, they invited me as one of the speaker then in the Safety for Sea. Yeah, marami kami invites, ma'am, from different private that's really sector and international organization. So with that, ano po yung mga vision nyo moving forward? Yeah. Because of yung pag-grow pa ng Marino PH, are there any projects you're working on in partnership with other organizations, both national and international? So right now, actually, I'm very fan again of ISO 9001-2015 and I believe sa tinatawag na continuous improvement. So we are tracking. Meron kaming kahit ganito meron kaming KPI, key performance indicator. So kailangan namin mas galingan yung example, yung April 2024 mas kailangan mas magaling si 2025. Then vision. So ngayon, ma'am, is inaayos rin namin yung license ni, actually naka-DTI na siya ngayon. Wow. Kasi gusto namin in the future maging one of advertising company, branding, ganun ba. So, yung vision namin ngayon is not really in monetary but to improve the page, the people behind the page. Then, kailangan namin lakasan yung structure, especially sa mga legal issues kasi malaki na siya eh. Yes. So ayun, ma'am, part ng improvement ayun, kailangan namin gandahan yung mga posting namin, yung mga materials namin, mga graphics namin, At dapat naka-align talaga siya ngayon, lalo na ngayon sa mga bagong updates ng industry, Magna Carta, digitalization, decarbonization, technology, AI. So, kailangan naming sumabay din doon. Yes. Kahit wala kaming funding, pero kumikita naman yung page sa monetization ni Facebook. At saka isa pong very interesting sa Marino PH, bukod dun sa mga serious na maritime news on board and overseas and even here, yung mga domestic issues natin, sometimes may mga very light posts kayo, yung mga common mga kwento ng mga seafarer wives or yung mga kwento ng mga seafarers or yung mga inside jokes na ang daming nakaka-relate kasi hundreds of thousands yung mga reactions, yung mga comments, they really engage. So how do you decide what to post in this on a particular day or a particular week? Actually, yan talaga yung ugali ni Marino Page noon. Yan yung genre, yun yung type of posting namin noon, especially yung mga wives na mga issues ba. Very relatable. Yeah. That's why hindi namin yan tinanggal ngayon kasi engaging talaga yung ganun na content eh. Yeah, they really participate. And so ngayon meron na kaming every Saturday na tawag namin confession. Doon na namin ilalagay every Saturday yung ganun para meron silang babasahin every Saturday. nilulook forward. Lalo na yung mga allotment problems, yung mga third party problems. yung mga ganyang intriga. Yung wives versus money agencies. Marami kasi mga kwento, ma'am, na Mga masaya. kwento. Na which is nangyayari sa realidad ba? Oo, kasi nga nakaka-relate sila. Talagang nakanya-kanyang kwento sila ng experiences nila. Pero good siya kasi yung minsan, yung mga kaunting problem, nasusolusyonan ba? Kunyari, may isang company ba? May problem dun sa nasusolusyonan na dahil sa post na yun. Dahil, hindi ba? Oo. Napakagandang po niya. Initiative, tsaka, yun nga, nasusolusyonan yung mga, even as magsa-start as a joke, and then, or something light,
pero yung underlying problem na nagagawa na a-address po. At nakaka-trigger siya ng issues, ma'am. Katulad niyan, may nangyayaring mga mali sa mga ibang medical center, training center. So, napopost namin, which is natitrigger. So, nasusolusyonan yung gano'n na problema. Yeah, nagkakaroon ng accountability. Tama. So, ayun, katulad niyan last time, may isang money agencies may problems with the crew. So, walang alam yung money agencies, yung staff lang pala nila yung may problema. So, nadadama yung buong money agencies. Kaya nasusolusyonan agad yung mga problems. Napakaganda na. Pero as much as possible, ma'am, hindi kami nagdi-disclose ng pangalan ng company sa Facebook, sa Of pangalan course, ng tao. data Ayan. privacy. Ayan. Which is good. Tsaka, alam ko, gumawa kayo ng group even, na pagsama-sama nyo sa isang messenger group yung mga money agencies, government agencies, and seafarers welfare organizations, which is really good. Ayan, It's a ma'am. collaborative messenger, which is not really, hindi nakaka-pressure, pero nakikita mo what's going on. Ayan, ma'am. Yan, Oo. actually, ma'am, actually, nung umpisa ko yan, nung COVID. Nung COVID, sabi ko, ano yung kailangan natin maghanap ng solution? Kasi meron na tayong pangsiman eh. May Yeah. Marino page na tayo eh. So, kailangan natin ng isang group chat na yung dapat yung mga tao, mga stakeholder, managers, executive, lahat ba, na yung communication, yung messaging framing, isa lang ba? Kaya nabuo namin yung groups na yun. Ngayon, meron ng 450 members, maximum na. Maximum na. So ngayon, ma'am, kung ano yung kahit maliit lang na news sa industry, yun, nakakapunta niyan doon. At Yes. yung maganda lang, lahat-lahat kasi Same page. lahat. doon. Kaya kung may event doon sa kabila, ay malalaman agad yan. Yes, correct. Which is good kasi parang 'di ba ang hirap naman ng isang industriya lang tayo Oo. and then di natin alam yung nangyayari sa iba't ibang At kung gagamitin yung group chat nila, ang dami talaga pupunta ng sa mga meetings, sa Yes. mga seminars. which is really good kasi dami ding mga ganap hindi Member ba? na doon, ma'am, no? Yes. Member kami, Amosoup. Kaya pag meron ngang andali, kasi ngayon, because of social media and yung mga ibang mga apps like, ayoko magbigay ng brand or ng mag-mention ng name, pero ang dami ng ways ngayon to follow up, to cross-check if this information is factual or not. Okay, which leads me to the next question. So, sa panahon ngayon po, laganap na yung fake news at mga misinformation. Paano sinisiguro ng Marino PH under your leadership na tama yung mga impormasyon na binabahagi sa page? And if, for example, there's like a trending post somewhere na misleading or misinformation, how do you contribute to correct or to rectify those kinds of mga fake news or disinformation going around online? Actually, last week may meeting kami about dyan. So, ayan, ma'am, yung solution namin dyan is we do cross-check. So, especially yung mga news or event is very sensitive. So as much as possible, yung information namin galing mismo sa maritime government institution or kung saan yan nangyayari yan. Pero ngayon, since marami na kami, nakakapunta na kami sa mga event. Kaya kami mismo, alam na namin kung ano yung ibabalita kami. Doon kami exactly ba? Kayo yung first-hand doon na kami source of mismo. information. Meron si Marino PH, 4 na tao nang gumagalaw. Meron kami pinapapunta dito, or even sa mga provinces. Actually, we have admins sa mga universities, sa mga provinces. Kaya kung may event sa Iloilo, ayan, pupunta lang doon yung meron siyang budget ganito. Yun lang. Tapos meron din kami mga students na mga contributor, editors. Pero meron pa pala kaming meron kaming staff ngayon, ma'am, na yung tawag sa kanya, siya yung proofreader. So, additional layer of protection na tama dapat yung posting. Then, meron na kami ngayon mga premium na app like AIs, ChatGPT, Grammarly, Killbot, para hindi na kami mga problema to ensure the quality of yung grammar, yung lahat na meron na kami noon, gumagastos kami doon para investment din, ano. Which is a good thing kasi you keep on, improving, upgrading para hindi napapag-iwanan. Tsaka lalo na yung usapin ng AI. Opo. Iyan yung next big thing talaga. Not just sa social media but also in the maritime industry, di ba? Yung digitalization, automation of the maritime industry. So, sa inyo po, paano yung nakikita yung papel ng social media sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga
karapatan, benepisyo at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat. Kasi may mga nagsasabi, hindi ba, na parang mas malakas na yung social media kumpara sa mga traditional media. Do you agree with this, or do you think you can exist side by side with the mainstream traditional media? Me personally, ma'am, naniniwala ko na medyo malakas ngayon yung social media. Kasi me myself, hindi na ako nakikinig nanonood ng TV. So, then if I'm going to check yung engagement ni Marino PH, wala, ang dami. So, monthly we have 100 million engagement reach. Wow, that's impressive. So ang taas ng engagement niya. So, makikita ko na medyo may papel talaga si social media, lalo na si Facebook ngayon. Then, medium talaga siya, ma'am, for communication ngayon. Since you mentioned digital technology. Yan. So, ang laki rin po talaga ng kumbaga yung weight nung responsibility nyo to send across or to inform and educate your followers, your viewers about very crucial maritime issues. Opo. So, kaya yun po, mahalaga nga yung sinabi nyo kanina na kayo mismo yung uma-attend sa mga events para first-hand source of information, and then kayo yung nagsa-summarize, kayo yung nagpo-produce ng material na using the language. Actually, kung wala lang problema sana sa mga visa sa Europe, meron kaming budget talaga para doon ba. Kaya, yung buong Asia talaga, basta may mapa-Tokyo, Singapore, Taiwan, Hong Kong, ma-attend talaga kami yan. So, to make updated sa mga bago ngayon, lalo na sa mga events sa Singapore, sa Hong Kong. So, ayan, ma'am, nag-a-attend talaga kami. Talagang wearing the badge, representing Filipino seafarers. At yung maganda rin na may mention kami sa LinkedIn ng mga private group, Sailor Society, ganun ba, yung Safety for Sea. Yes, and yun nga yung napansin ko talaga na ginagamit na kayong reference, ginagamit na kayong credible source of information. Pero surprisingly, ma'am, yung na-mention mo sa ano yung sa inyo, ma'am? Yung na-mention? ITF, they also, nakita ko one time, parang may screenshot na ang post nyo about the deployment of seafarers, and yung source nyo was the Department of Migrant Workers. Correct. Like what you said earlier, na yung source nyo is kung saan talaga galing yung data. Okay. Kaya that's how you ensure na credible and accurate yung mga information that you share to your followers and viewers. Okay, medyo nauubos na yung oras natin kasi daming mga interesting topics po, Doc Rino. Yes, siguro na lang po, you share na lang po sa ating listeners and viewers kung paano po sila makaka-engage sa Marino PH. Lalo na po yung mga hindi pa nakaka-follow at hindi pa nakasubscribe sa Marino PH. Paano po sila makaka-join sa mga conversations, sa mga post nyo, engagement po sa inyong page? Okay. So, ayun. To those who seafarers, not yet our followers, you can check on Facebook, Marino PH. And we have na website also, www.marinoph.com, and we have also an official email now, customercare@marinoph.com. Ayan, Marino PH is really a page, an avenue of news, events, statutory and regulatory updates coming from the government. Ayan, educational, academic, dito nyo makukuha sa Marino PH. Napakaganda. At of course, hindi rin po ito limited sa mga seafarers. Pwede rin pong sumali yung mga seafarers' wives. Yes po. At yung mga nasa private naman po, nasa employer side. Pwede rin po ba silang Yes, ma'am. mag-follow? Pwede kayo, libre lang yan. Mag-like and follow sa page namin. Even mga students, maritime students, mga kadete. Opo. Marami rin po kayong mga followers. Yes, ma'am. So, ayun, follow lang yung page namin, then engage and share sa mga friends niyo. And para naman po sa mga interesado na mag-share or mag-contribute ng mga articles or stories, saan po nila i-send? Ayan, to those who interested for your content posting, so you can directly DM us or PM us in our page. So, it's free. You can send all your materials, videos,
sa inbox ng page mismo, ma'am. And of course, you operate po no following the data privacy policy of our government, no. Yeah. We are very serious about the Data Privacy Act or the 2012 Data Privacy Act. Ayan, lahat ng posting namin is dumadaan yan sa may nagpo-proofread yan. May layer of protection yan for privacy. Okay. So talagang iba na po yung panahon ngayon. Opo. Ang lakas na ng social media and talagang patok siya sa mga seafarers dahil kahit overseas sila, kahit nasa Pilipinas sila or anywhere, they can access the information, the stories that you post po, no? So lastly, mensahe na lang po natin sa mga Filipino seafarers na nakikinig ngayon. So, message. So, social media right now, especially Facebook, is a very powerful tool. So, to all our followers, seafarers, so, use social media nicely, moderately, and professionally because delikado rin to, ma'am. It's either can help you or can break you. So, I think this social media, especially Facebook, use as a bridge to communicate with your families, loved ones in the Philippines. So, message ko lang siguro, ma'am, use moderately kasi maraming na-addict ngayon sa Facebook, wala na silang tulog, wala na silang pahinga. So, ayan, mag-ingat na lang dyan sa dagat, then safety palagi, at ayan, ano pa? Ayan, ingat sa pagbabarko, ma'am. Yes, okay. So, marami na rin po nai-inspire kasi meron din po mga inspirational posts sa Marino PH. Baka soon, ma'am, baka i-open na namin yung vlogging kasi ngayon hindi pa namin yan na-explore. Meron nag-volunteer na gusto na mag-vlog kasi yung vlogging hindi pa yan kay Marino PH ngayon. Wala pa kasi kaming vlogging side eh. Pwede talaga siya lalo na sa mga academic pang school na content. Oh yes, yung mga mga informative videos. Baka soon, ma'am. Explainers, yung mga ganyan. Yan. Okay. At yan, Amosop, ma'am, is very open. We are very supportive with Amosop. Yes, and thank you. Yes, oo. Kasi pag may pinopost po tayo, sinishare o pinopromote po ni Doc Rino and his team ng Marino PH. Talagang alay po natin to sa pag-champion ng mga Filipino seafarers on various issues. Yes po. So maraming salamat po, Doc Rino. Thank you, ma'am. Before we end this episode, I would just like to promote our Amosop Contact Center. We have a telephone number 632-8527-8491 hanggang 98. Our mobile numbers for Globe, 63945-795-5345. For Smart, 63920-437-1496. Paalala lamang po, para lang po sa tawag, yung mga numero na yan, para ma-reach po yung mga service units, mga departments po ng Amosop Seamen's Center, Manila. Of course, meron din po tayong Amosop Official Facebook page and Amosop Official Facebook group and our Amosop Official YouTube channel. Para naman po sa mas detalyadong mga impormasyon tungkol sa ating unyon, nandyan po ang www.amosop.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Miss Susan Aison, Milo Jonella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Tañano, at Jerome Toledo. At syempre, maraming salamat sa ating special guest na si Dr. Rino Bolivar. Salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. Para naman sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga ating seafarers at Amosop members, tandaan natin, ang social media ay makapangyarihan, kaya gamitin natin ito sa tama para sa makabuluhan at mahalagang impormasyon. Maging mapanuri, iwasan ng fake news, mga maling impormasyon at mga scam na maaaring magdulot ng takot, pagkalito o panlilinlang. Laging tandaan, mag-verify muna bago mag-share. Suportahan po natin ang mga lehitimong social media platforms gaya ng Amosop Official at Marino PH na tunay na naglilingkod para sa mga kapakanan ng bawat Pilipinong mandaragat. Sa ngalan po ng Amosop, kami po ay bumabati ng isang mapagpalang Semana Santa. Naway maging panahon ito
ito ng pagninilay, pananampalataya at kapayapaan para sa inyong lahat, lalo na sa mga miyembro at dependents ng AMUSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMUSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMUSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusop. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.